Nabanggit ko ito nakaraan mga dre, no? Itong puno namin dito na patay. Yan puno na yan mga dre, nasa likod ng ring. Yan. Yan puno na yan. Ipapaputol yan. Papaputol namin yan. Nakuha na ng permit. Okay. Alam niyo kung magkano siya? 5,000 Canadian dollars. Hey Jamie, I have something for you. Here, put it in your car. No, I got this. I don't need it. I do believe in myself already. You do believe in yourself? Here, because I think you're losing hope. Okay? I'm not losing hope either. The best is yet to come. I walk with Jesus. Yun. Grabe, ang mahal magpaputol ng puno, no? 5,000. Sabi ko nga sa boss ko, paputol mo sa mga Pilipino yan. Siguro, tuwan-tuwa na yung pag binigyan mo 2,000 eh. Kaya lang, ang sistema daw nito mga dre, no? Kumbaga, magsisimula ba sila sa ano, sa taas, pakunti-kunti ba, section by section. Kasi, baka may bagsakan kasi mga dre, no? I don't know. But anyway, sobrang mahal mga dre, no? Imagine kung meron kang puno sa bahay na kailangan mo ipaputol, yun yung babayaran mo. At kailangan mo pang humingi ng permit. Akala ko dati hindi mo kailangan humingi ng permit pag nasa loob ng property mo yung puno. Apparently, kailangan mo palang humingi. Kasi nga, natagalan yan putulin, umabot hanggang ngayon dahil sa permit mga dero, medyo matagal na i-issue. Saan na yun? Ito ba yun? Sa elevator yun eh. Okay, pinabit nila. Okay. Kanina, sinend sa akin yung picture niyan. Nakatanggal yung mga dreno. Yung isang arm niya. Ngayon, ko lang. Ay kakabit ko lang. Pagkatapos yung isang lababo raw rito ay black. Lababo sa kusina. Okay? Yes. Thank you. You're welcome. Ang tagal ko ginagamit yung kulay pula na yun mga dreno. Maano kasi masyadong malambot. Parang walang naitutulak na na hangin o kaya na tubig. Kaya ito yung ginamit kong itim na to. Kasi sira yung yung vacuum ko. Ayaw ayaw mag-vacuum eh. Malastik na yun. Kaya yun. Niisip ko tuloy ngayon yung vacuum eh. Kakabili ko lang yan na wala pang 1 year eh. Walang bibili na naman akong bago. Diba? Yun lang mga dreno. Pag sa kasi, okay, pag sa lababo, sa kitchen, karaniwan kaya nagbabara yan is yung mga mumu ng pagkain mga dreno. So kung maitutulak mo neto, pwede. Pagkatapos, usually
Kasi naiipon yan mga dre, no? Kumbaga pakunti-kunti, naiipon hanggang sa nasisinsin ba. So tumitigas, kailangan mo lang talagang bombahin ng bombahin. Tapos banlawan mo ng mainit na tubig, okay? Babara mo ng mainit na tubig. Lalo na kung may mantika, talagang mantika at saka mumo. Pag malamig mga dre, no? Pag malamig yung ginamit mong tubig, syempre mag-aano yun, di ba? Yung sebo, magbubuo-buo. Hindi ko ginagamit si Albert diyan kasi nga maano yung mga dre, masyadong mausok yun, tsaka matagal yang tunawin yung pagkain. Kung alam nyo na oil lang yung nasa lababo nyo, kung bakit mahina mag-drain, pwede mga dre, no? Yung slow draining, pwede yung Albert yung ginagamit ko. Pero kung black na ganyan, most likely mga ano yan mga waste na pagkain yan Kaya kung may wet and dry vacuum kayo, pwede yun. O kaya etong plunger mga dre, no? Eto para sa lababo ko lang talaga ginagamit tong plunger na to. Hindi ko na itanong kung anong floor yung walang tornilyo mga dre, no? So inisa-isa ko yung floor. Eksakto nasa 4th floor siya. Malastik na yan. Ito sa inyo laglag yung laglag kasi yung arm ng door closer. Yan. Yun o. Kaya hindi umihigop. Ito pala natanggal ko na mga dre, no? Nakaganito siya Ngayon natanggal ko na siya. Pagkatapos napansin ko na eto mga dre, itong mga to dapat hingahan yan di ba? Pero barado balikabok kasi nakakalimutan lagyan ng filter pa pag ginagamit. Kaya nagkaganyan. Kasi kung ayun lang kailangan kong alisin. Aayos na. Iigi na ba? Marunong na ako mag-ayos ng vacuum. Okay? Hindi ko alam kung may problema is yung ano niya na, yung balas niya na mga dre, no? Kaya ayaw kumana. Tingnan ko na ito kung ilaw. Balas na nga may problema. So kailangan ng palitan yan. Kasi pagka lang magpupunta rito mga dre, no? Pag napadaan ka dito sa Pharmaprix o kaya sa Jan Coutu, pasok ka kasi minsan may mga sale na pabango sayang din ipunin mo na, di ba? Pag uuwi ka pampasalubong o kaya pang regalo rin dito pwede na, di ba? Mga munito-munita lang pwede na yan. Secret Santa, ayos na yan. Okay, thank you. Dalawang pirasong pritong lumpia, tsaka isang large na na special 23. Alam mo yun, ang hirap pag di ka nakakaintindi ng Francis parang ano lang blah 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 blah.
29 years. 29 years ago, yun yung trabaho ko, mga dre, no? Nagmamap ako. Naglilinis ako sa labas. Nangongolekta ako ng basura. Janitor ako sa Magnolia. Nagsimula ako doon ng November 1996. Gumraduate ako ng same year, mga dre, no? Pagkatapos, bago ako nag-janitor, parang nag-aral ako nun sa yung TESDA. Project yun ni project ni Ming Ramos na parang rin siya, mga dre, no? Yung TESDA ngayon, parang branch siya nun. So, ang pinag-aralan ko nun is hotel and food service. So, yun yung kurso ko nung kinukuha. Tapos 6 months lang siya. Pagkatapos, habang nag-aaral ako, yung isang tropa ko, si Nunoy, mga Andre, no? Si best friend. Sabi niya, pre, apply tayo ng trabaho. Sabi ko, saan ba yan? Sabi niya, sa may papuntang Manggahan. Sabi ko, sige. Di, pumunta kami ng Maynila, mga Andre, no? Ang agency niyan is nasa Mia, sa Mia Road, mga Andre, no? So, nagpunta kami ron, akala ko interview. Hindi ko na itanong kung anong klaseng trabaho pala, no? Akala ko interview pa lang. Pagdating doon, may kakilala pala siya. Tapos, tanggap na kami, mga Andre, no? Parang the next day, dineploy na kami. Doon ko lang nalaman na yung trabaho ko. Janitor pala. But anyway, yun, nag-janitor ako ng 1.5 taon, mga Andre, no? Hanggang sa nag-resign ako ron. Pagkatapos, nagtrabaho ako sa fast food. Nag-fast food ako ng, I think, siguro kulang 1 taon din, no? Pagkatapos, dahil mahirap ma-regular, mga Andre, no? Every 6 months, tapos yung kontrata mo. Bali, I think, bumalik ako nun sa agency ng janitorial. So, nagpa-interview uli ako. Habang ini-interview ako nung operation manager, tumawag ngayon yung mga Andre, yung warehouse ng Philippine Airlines. Kausap yung operating manager ng janitorial services. Parang ang sistema ng usapan nila is nangangailangan sila ng tao na inventory clerk. Ngayon, nakaupo ako doon, mga Andre, no? Ini-interview na ako para maging janitor. Parang natapos yung usapan nila. Nasabi kung ilang tao yung kailangan. Pagkatapos, sabi sa akin nung pagbaba ng phone, sabi sa akin ng operation manager, ikaw, okay lang sa'yo doon? Sa may Nichols? Okay lang, sir. Sige. Biglang naging inventory clerk ako, mga Andre, no? Sa Nichols, sa warehouse ng Philippine Airlines, na kung saan warehouse na yata ngayon yan ng mga Andre, no? Ng Lufthansa. So, yun. Pagkatapos nun, after 6 months, natapos uli ako. Lipat mga Andre, no? Ng trabaho. Diyan ang maiksing kwento. Dahil nakita nyo ako nagmamap, diba? I mean, pambihira. But anyway, God is good, mga Andre, no? Kasi sa trabaho na to, yan po yung mga ginagawa ko. Kung nakikita nyo, madalas akong nagre-renovate, nagre-repair ng maliliit na bagay. Pero kasama din sa trabaho namin, naglilinis kami, di ba? Nagtutupi ng mga dilabahan, nagsasalang sa washing machine, nagsushovel ng snow, nagbublower ng mga dahon. Yan po ang sagot sa nagtanong sa akin kung ano ba yung trabaho ko rito, ano yung designation ko. By the way, sa mga bago po sa channel, bago ko nagtrabaho dito sa eskwelahan, galing po ako sa isang maliit na mall sa likod bahay namin, yung Plaza Codinage. 5 taon po ako doong maintenance o handyman. Ngayon, nung umalis ako doon at nag-apply ako rito, akala ko maintenance, custodian o handyman, custodian, parehas lang, mga Andre, no? Pero hindi pala. Kumbaga, mas maraming trabaho yung custodian ka, kasi hindi ka lang dapat marunong mag-repair, dapat
Diyan maglilinis ka rin, 'di ba? Kumbaga kasama sa duty mo yung kalinisan ng kapaligiran mo. Yun ang kaibahan pala ng custodian, mga Dre, no? Akala ko talaga dati, akala ko dati, ang tawag dito, handyman, maintenance ka. Yung pala, pag custodian ka, ang daming slash, mga Dre, no? Slash janitor, slash construction. pero in fairness dito sa pinapasukan ko ngayon, mga Dre, no? Maganda yung sweldo rito, malaki. Tapos maganda yung benefits, katunayan, mas maganda pa yung ibang benefits dito kumpara sa mga nakausap ko na nagtatrabaho sa munisipyo, mga Dre, no? Lamang kami sa leave. Pagdating sa dental allowance, mas malaki yun sa amin. Pagdating sa eyeglasses allowance, mas malaki yun sa amin. Bukod pa ron, meron kaming anong tawag dito, mga Dre, no? Pension. Yung pension namin, yun, mga Dre, no? Hiwala yun sa pension na ibinibigay ng gobyerno. So, imagine, 'di ba? Kumbaga nakakatanggap ka na sa gobyerno, makakatanggap ka pa galing dito sa eskwelahan na to, mga Dre, no? Naalala ko yung kasama ko, nag-resign na rito, yung pinalitan ko. 7 taon lang siya nagtrabaho rito, pero nakakatanggap siya ng $500 galing sa pensyon dahil sa pagtatrabaho niya ng 7 taon dito sa eskwelahan na to, mga Dre, no? Kaya, yun, ang galing, mga Dre, no? Naitanong ko dati kung bakit ganun. Parang ang galante ng school na to, 'di ba? Malaki yung sweldo, tapos maraming benefits, kasi daw pala to, mga Dre, no? Non-profit. Sabi ko, okay, anong ibig sabihin ng non-profit? Wala silang tubo? Sabi, hindi, tanga. Non-profit, kung ano man yung tinubo nila sa 1 taon, kung may natira man sa budget nila sa loob ng 1 taon, hindi nila pwedeng i-keep yun. Dapat yun gastusin nila sa ibang project na makapagpapaunlad dito sa eskwelahan. So, kaya pala, as much as they can, binibigay nila lahat ng benepisyo na pwede mong makuha pag dito ka nagtatrabaho. Kaya, apakahusay, mga Dre, no? Dati nung umalis ako sa plaza, hindi ko inakala na makakahanap ako ng trabaho na mapapantayan man lang yung sweldo ko sa plaza. Pero apparently, mga Dre, no, meron pa pala. Kumbaga, apakalawak pa ng mundo, mga Dre, no? Huwag niyong liitan yung pananaw niyo sa buhay, dahil you'll never know kung anong opportunity yung nag-aantay sa inyo pag umalis kayo sa trabahong kinaiinisan nyo o sa trabahong parang feeling nyo is hindi na kayo nag-grow. Alam niyo yun, mga Dre, you just have to take the courage, tsaka yung, alam mo yun, parang yan kate, na ang hirap kamutin, mga Dre, no? Hindi mawawala pag hindi mo kinamot. Kaya, yun, yun nga lang, may risk, pero ganoon naman talaga diba? Ang bad side lang, mga Dre, no? Kumbaga, para sa akin lang to, ginagamit ng kumpanya lahat ng kaya nila, lahat ng magagawa nila para manatili yung mga taong karapat-dapat sa posisyon niya. 'Di ba? I mean, tataas nila yung sweldo mo, bibigyan nila lahat ng benefits na para sa iyo. Kasi ayaw nilang umalis ka. At ikaw naman bilang manggagawa, bakit nga aalis ka pa? 'Di ba? Lahat nandito na. So, masama ba 'yon? Ewan ko. Para sa akin parang mga Dre, no? Yun yung paraan para makulong ka o matali ka kung ano man trabaho meron ka sa ngayon. 'Di ba? Kasi nakakatakot lumabas sa comfort zone mo 'di ba? Yun lang. Gusto ko lang guluhin yung isip niyo, 'di ba? Tara, magkape na tayo. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay.
pangit naman no? Yung, it's parang, sabi nga nila, ito yung klase ng kulungan na walang rehas. Yung paycheck. Nakakulong ka sa trabaho mo. Hindi mo lang halata.